Nagsimula ang lahat sa isang paglalakbay ng bapor sa pagitan ng Maynila at Laguna. Kabilang sa mga pasahero ang mag-aalahas na si Simon, si Isagani at si Basilio. 13 taon na ang nakalipas mula nang mamatay si Elias at si Sisa. Nakarating si Basilio sa San Diego upang dumalaw sa libingan ng kanyang ina sa loob ng libingan ng mga Ibarra. Subalit ng tagpong iyon, naaninag niya ang isang pamilyar na figura. Kilala kita. Ginoo, hindi ba ikaw si Crisostomo Ibarra? Pagpatawad mo, Ginoo, subalit hindi ko alam ang iyong pinagsasabi. Ako ay si Simon at hindi si Crisostomo o ano man yung tinutukoy mo. Isa lang akong mga alahas. Hindi mo ako malinin lang. Ginoo, ikaw si Ibarra. Kilala ko ang iyong muka. Natatandaan kita. Nagkakamali ka, Ginoo. Kung iyong mararapatin, mas mabuti pang umalis kaysa makinig sa iyong kahibangan. Huwag ka muna umalis, Ginoo. Ipakilala mo sa akin ang tunay mong katauhan. Ikaw si Crisostomo Ibarra. Tama ka, Basilio. Ako nga si Crisostomo Ibarra. Dapat nilang malaman ito. Hindi maaari. Mabuti pang itigil natin ito. Walang magawang mabuti ang ating pag-aaway. Hindi nila pwedeng malaman ang tunay kong katauhan. Magmula ngayon, ang itatawag mo sa akin ay Simon. Kilanin mo na ako sa aking bagong katauhan. Ano ang tunay mong hangarin sa iyong pagbabalik? Mainit ang katauhan ni Crisostomo Ibarra sa mata ng mga pamahalaan. Nais kong magiganti sa mga Kastila sa lahat ng kanilang pang-aapi at karahasan. Mabuti pa ay umanib ka sa aking plano. Batit kong gaya ko, ikaw si Basilio, nararanas mo rin ang pang-aapi at karahasan. Ipagiganti natin ang ating mahal na buhay, pati na rin sa ating mga sarili. Ipagpatawad mo. Ginoo, gustuhin ko man pero hindi po pwede. Nais ko pang magtapos ng aking pag-aaral. At isang hamak na tulad ko ay alikabok lamang sa mata ng mga Kastila. Hangad ko ang tagumpay ng iyong mga hangarin. Habang abala ang mga Pilipinong mag-aaral sa paghahain ng kahilingan sa pagtatayo ng akademya sa wikang Espanyol, muling nakipagkita si Simon kay Basilio. Ito ay upang muling hikayatin ang binata sa pagligtas kay Maria Clara sa kamay ng mga praile. Subalit, hindi natukoy ang ganitong gawain dahil sa si Maria Clara ay namatay ng hapong yaon. Labis kong ikanulungkot ang iyong paglisan, aking mahal na Maria Clara. Matitikman nila ang aking paghihiganti. Hindi napagbigyan ang kahilingan ng mga estudyanteng Pilipino hingil sa akademya upang makapaglubag ang kanilang sama ng loob ukol sa kabiguang natamo, ay nagdaos ng isang salo-salo sa Panteseria Macanista di Buen Gusto. Subalit, nakarating sa mga praile ang kanilang tahasang pagtuligsa. Kinabukasan ay natagpuan na lamang sa mga pinto ng universidad ang mga paskin na ang nilalaman ay mga pagbabala, pagtuligsa at paghihibagsik. Takpin ang mga naimagsik na estudyante Pilipino. Takpin sila. Oh! Ha! Ano ibig sabihin nito? Basilio! Bitangan niyo siya! Ang mga ito ay pawang bintang lamang ng mga walang awang praile. Julie! Huwag kang mag-alala, aking mahal. Makakalaya ako. Papatunayan kong hindi ako kasapi ng grupo ng maghihimagsik. Tigil na yan!
nakalaya ang ibang mga estudyanteng dinakip dahil sa impluwensya ng kanilang pamilya, subalit nanatiling nakakulong si Basilio. Padre Camora, kung iyong mararapatin, ako sana ay hihingi ng isang pabor upang matulungan ang aking kasintahan na si Basilio. Isa siya sa mga estudyanteng dinakip. Subalit, sinisigurado ko sa inyo, siya ay inosente at nadamay lamang sa mga bintang. Napakadalisay ng iyong hangarin, Julie. Kapara na iyong puso't mukha. Matutulungan kita kung ibibigay mo sa akin ang iyong sarili. Hindi mo magagawa sa akin ang masasamang nais. Sinimula ni Simon ang kanyang mga plano sa pakikipagsama sa negosyo kay Don Timoteo Peles, ang ama ni Juanito. Sa ganitong paraan ay nagawa niyang maipagkasundo ang kasal ni Juanito at Paulita Gomez. Inimbitahan niya ang Kapitan General at iba pang may matataas na tungkulin sa pamahalaan. Mga panahong ito ay umanib na sa kanyang mga plano si Basilio na lumaya matapos ang 2 buwan na pagkakulong sa tulong na rin ni Simon. Mag-ikakapito pa lamang ng gabi ng araw ng kasal at si Basilio ay palakad-lakad sa tapat ng bahay ng pinagdarausan ng handaan. Isagani! Anong ginagawa mo rito? Batid kong ako pa rin ang mahal ni Paulita. Narito ako para sa kanya, kahit pa sabihin na nakatali na siya sa iba. Naiintindihan ko ang iyong nais. Pero huwag ka nang dumalo. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Paunti-unti matatanggap ko rin ang katotohanan. Hindi mo ako naiintindihan. May problema ba? Nababatid kong hindi lamang ito isang simpleng pagpigil sa akin na dumalo. May iba kayatang pinapahiwatig. May masamang mangyayari sa pagtitipon. Sasabog ang isang bomba at lahat ng naroon ay hindi makakaligtas. Hindi ko maintindihan ang iyong sinabi. Isang masayang pagtitipon at maraming kilalang mga tao ang naroon. Ang ilawan ng lampara ay magbibigay ng ningning at liwanag. At pagkaraan ng 20 minuto ay manlalabo. Kapag hinangad na itaas ang matsa upang paliwanagin, ay sasabog ang isang kapsulang fulminato de mercurio. Kaya wag ka nang tumuloy, kaibigan. Iligtas mo yung sarili. Ilang minuto ang lumipas matapos ang pag-uusap ni Isagani at Basilio. Sa loob ng bahay, napansin ng Kapitan General ang paglamlam ng ilaw ng lampara. Nang lalamlam ang lampara. Pwede Erin, pakitaas mo nga ang mitsa. Masusunod, Kapitan General. Mabilis na pumasok si Isagani, kinuha ang lampara at itinapon. Anong kalapastanganan at kaibangan ng iyong ginawa? Mabilis ang tibok ng puso ni Isagani. Labis siyang hinihingal, ang mga kanyang noo ay puno ng pawis. Alam mo ba, ang garang ng parang iyon ay regalo ng mag-aalas na si Simon. Wala kang respeto. Mabuti na lamang at nauna na siya umalis, kundi maipapahiya mo ang iyong sarili. At ang bagong kasal. Nawala ng bisa ang pakana ni Simon para sa isang paghihimagsik sa sandatahan. Agaran siyang tumakas sa bahay ni Padre Florentino na malapit sa baybayin ng karagatang Pasipiko. Subalit nalaman ng mga alagad ng batas ang kanyang kinaroroonan. Upang hindi siya mahuling buhay, uminom siya ng lason.
Bago pa man umepekto ay ikinumpisal ni Simon ang kanyang tunay na katauhan. Tunay kong pangalan ay si Juan Crisostomo Ibarra. Isinalaysay niya dito ang malungkot na kasaysayan ng kanyang buhay. Mula nang siya ay bumalik sa Pilipinas, buhat sa Europa, ang pag-iibigan nila ni Maria Clara at pagbabalakayo niya bilang mag-aalahas, ang pakay niya maiguho ang pamahalaan at pakipaghiganti sa pamagitan ng isang paghimagsik. Namatay si Simon matapos mangumpisal. Masalimot ang iyong mga dinanas, Simon. Mas karapat dapat kang sabihing Juan Crisostomo Ibarra.